Malat-alat. Lasang magic sarap po. And lasang itlog talaga siya. Oof! Yun, good morning guys. Ito po muli si Daddy Bean. Ang maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. Susubukan natin kung makakaluto talaga tayo ng itlog sa ibang pamamaraan. Okay, so dito guys, meron tayong itlog. Kita nyo? Isang itlog. Ang mahal na itlog ngayon guys, 10 piso ang isa. Kita nyo? Yung itlog natin. So mapapansin nyo dito, itong itlog na to guys ay mayroong parang kulay white na mark dito. Tatandaan natin yan para hindi masabi na nandadaya tayo. Tingnan nyo mabuti ang white mark na yan kapag itinatapat ko dito sa kulay itim na ano. So bakit tayo mayroong pintura? And pinili ko na ito ay kulay black, which is flat black talaga siya. Hindi yan nagre-reflect ng araw, halos walang reflection sa araw. Kukunin lamang niya yung init, no? Ang gagawin nito, nag-absorb ito ng init. And siguro alam nyo na kung anong gagawin natin sa itlog na to. Tandaan nyo itong white mark na to, ilalagay ko to sa may parteng ilalim, no? Kasi tingin ko ganyan ang pinaka the best na position ng ating itlog, no? So simulan na natin. Okay guys, nandito tayo sa isang area nitong compound. And pwede siguro nating ilagay dito. Ang isang concern ko lang, kapag papalubog na yung araw, pakita ko sa inyo, kapag siguro mga alas 3, alas 4, matatakpan siya nitong malaking halaman na to. Kita nyo ba? Ang laki nitong halaman na to. Hindi ko alam kung anong klaseng halaman ito, no? Pwede siguro maghanap tayo ng ibang area. Pasunod-sunod ditong si Echo. Ayan o, bagong ampo namin na Shih Tzu. So isa pang nakikita ko guys, pwedeng sa ibabaw nitong bubong na to. So i-check natin itong area na to. And mukhang pwede. Oops. Kita nyo ba? Pwede dito. Kasi dito ang sikat ng araw ay nagsisimula ng alas 10, no? And dito lumulubog yung araw, ibig sabihin may sikat pa rin ng araw dito kahit hapon. Hindi katulad dun sa kabila na may mga takip na kagad, no? Pwede natin subukan dito, and mas madaling may mga tayo ng pusa, oh. Marami kasing pusa dito. And kunin na natin yung ating itlog. Nandito yung pintura, nakaganyan yung position niya. Naka position sa ilalim. Yan. And sisiguraduhin natin na hindi iisog palayo o gugulong ito. And yung kasunod guys, apply na natin itong pintura. Okay. At ngayon nakagawa na tayo ng itlog na itim. And isang mapapansin nyo, walang spray dito sa area na to. Yung tinutukoy natin na marka. Isang mapapansin nyo, nawawala na yung gloss dito. Kasi natutuyo na siya. Dito, mawawala rin yan mamaya. Dito kasi mas nahanginan siya, no? Dito kasi yung direksyon ng hangin, so mas mabilis natutuyo itong area na to. Pero dito maya maya magiging flat block na rin siya, and itong in-spray natin sa paligid niya magiging flat block na rin. So bakit ganon? Kasi guys, yung init ng araw i-absorb nitong flat block na pintura, and mas patitindihin niya yung init na pumapasok dito sa loob ng itlog. And makikita natin kung maluluto siya, no? Sa ilang oras na nakababad siya sa sobrang init ng araw. Ang problema ko ngayon, paano ko bababa? Ang taas nitong location ko. And may mga and dito may mga barbed wires pa. Hey!
yung ibinilad natin dun sa taas, di ba inisprayan natin siya ng naamoy ni Pidha yung sardinas. Ikaw din. Eko boy. So yun guys, no, naisip din natin kasi na kapag pininturahan natin itong itlog, di ba humihigop siya ng amoy, and yung nasa balat niya pwedeng higupin niya, so pwedeng hindi maging consumable o hindi natin pwedeng kainin yung itlog na yun just in case na maluto siya. So meron ako isang naisip na isa pang procedure. Kumuha ako nitong isang lata ito ng sardinas, no, and nilinis ko na siya. Bakit ganun, no? Ito palang bagong packaging ng ibang sardinas gaya nitong Mega. Akala ko sticker siya. Ito parang printed na siya dito sa mismong lata. So mapapansin nyo, di ba? Kita nyo ba? Hindi siya natatanggal. Tandaan nyo itong itlog na to guys, ha? Meron din siyang mga ganito. Hindi ko siya pipinturahan at ilalagay ko lang siya dito. Ang pipinturahan natin itong lata, no? So dito, tingnan nyo mabuti, may mga ganito siyang mark. Titingnan natin kung kayang maluto dito sa loob. And since itong loob ng lata ay isisil natin, mas maiipon yung init sa loob at mas malaki yung chance na makaluto tayo ng itlog. So kailangan masil nating mabuti ito para walang lumabas na init. Yan, sa kalahati, then kalahati rin sa kasunod. Come on. Medyo mahirap siyang idikit pag ganito. Isa lang yung kamay natin. Okay. So isisil natin siya mabuti. We make sure na walang lalabas na init dyan. Okay. So ito na. Naisil na natin siya. Kinat ko muna yung video. Isa lang yung kamay natin. So kailangan kasi dalawang kamay kapag isisil natin siya ng tape. 28 pesos pala to. Konti lang. Yan pa natin dito sa ibabaw. So time check, 9:43 in the morning, and eto na yung araw, medyo sumisikat na. I-check natin yung temperature nitong binibilad natin, no. So surface temperature niya ngayon 44.7, and i-check din natin itong ginawa nating isa pa, and itatabi natin siya dito. Pareho lang silang may initan, no, and i-check din natin yung temperature niya 42.6. ibig sabihin mas mainit na tong isang itlog natin. Double check. 43.6 dito sa roof, 47.8. so magkakaiba sila ng init, no. Ulitin natin, 47.9 na siya. Dito sa itlog natin ay 44.7 yung nahanginan na itlog. So dito sa kasunod, nagsisimula pa lang siya uminit, 44.3. So i-monitor natin yan. Susubukan natin bumalik ng mga alas 12 ng tanghali. And ang problema ko guys, medyo mahirapan na naman akong bumaba dito, kaya ayun, i-off na muna natin yung camera natin. Okay, time check guys. Ano na, alas 12:45, and aakyat tayo dun sa taas. Titingnan natin yung ating binilad, no, and check din natin yung temperature. Okay, so mabilisan lang natin gagawin to. Bakit? Kasi mabilis mag-overheat itong cellphone natin. Tingnan natin kung gaano kataas ang temperatura dito sa area na to. Dito muna tayo sa roof na walang pintura. 54.8. Sa black paint, 56. So dito sa itlog na itim, ang temperatura na itlog na itim ay 57.0. Dito sa isa ay 57.9. 57.5. 57.9. 57.1. O 56, bumabagsak siya. Humahangin kasi, yun ang problema natin kapag mahangin.
Oh, 57 itong isang itlog. Oh. So naglalaro sa 57, 56 yung temperatura. 58 na siya ngayon. Actually, mas titindi yung init ng araw kapag hindi masyadong mahangin. At pagdating siguro ng alauna hanggang alas 2. No, yun kasi yung pinaka mainit na part. Nakababa na tayo. Grabe, saglit lang ako dun, pero grabe na yung init na naramdaman ko. So tingin ko naglalaro sa 60. Tama yung at least 60 yan kapag nandun na tayo sa peak. Kasi usually nagpipik ang init kapag nabilad na sa araw yung mga bagay-bagay. Around 1 PM hanggang alas 2. Ramdam natin yun, di ba? So tuloy tayo dun sa isa natin. Meron pa ako isa papakita sa inyo. Itatry natin magluto ng itlog, no? Isa pang procedure yun, no? So yun, tara. Ang kasunod nating procedure, no, kailangan natin ng isang bottled water na medyo malaki, isang itlog at isang kulay itim na basta card yan, and pupunuin natin to ng tubig. Dito natin siya ilalagay, and panoorin nyo to guys, matindi to. So pipisain natin yung itlog, then ilalagay natin dito. Natin siya ng konting asin, konting magic sarap. Dapat dami. Then konting paminta. Yan. Then subukan na natin lutuin siya. Medyo ilalayo ko yung cellphone sa araw, baka mag-overheat. Eto, tatantyahin natin yung, panoorin nyo to guys tatantyahin natin yung init ng araw. Kukunin natin yung pinakamainit na point nitong bote. Gagawin natin siyang parang magnifying glass guys. Pag nakita nyo na yan parang white streak of light na sobrang tindi, tingnan natin medyo nakangalay ako. So guys, nag-overheat yung aking cellphone. So ang ginawa ko, para hindi matagal para hindi ako mahirapan dito sa pagpo-position, inilagay ko siya sa ganyan, tinansya ko yung positioning para nandun siya sa parating hottest part. So ang gagawin natin, kung makikita nyo ito, may face mask tayo dito. Subukan natin testingin kung effective yung ginawa natin. Tingnan nyo kung paano nyo susunugin to. Kita nyo ba guys? Ayan o. Napakainit yan guys. Napapaso yung nakakagawa tayo ng guhit. So dito sa itlog, ganun din na epekto. So dagdagan natin ng konti pang itlog yan. So i-try natin ilagay dito sa ginawa natin. Nawawala init ng araw guys. Nawala init ng araw natin. Wait lang natin. Ayan, lumalabas na ulit siya. Mag-overheat na naman sa cellphone ko. Ayan. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya. Focus natin. Nawawala talaga yung init ng araw. Ayan. Sige, lakasan mo. Lakas mo. Sige. Yan. Nalakas. Okay. Yan, malakas yung part na yan. Nawawala talaga init. Mamaya overheat na naman itong cellphone natin. Cut ko muna, tapos balik ako kapag halimbawa malakas na init ng araw. Okay, so mukhang pinagbigyan tayo ng araw, halos 10 minutes na siyang ganyang kainit ang nakukuha ng ating niluluto. So subukan nating kunin itong ating nilulutong itlog. Init. So naglagay ko ng
Kita nyo ba yan? Kung mapansin nyo, natuyo siya. Ayan o. Hindi na siya katulad nung una natin siyang nilagay na may tubig-tubig. Ito wala na siyang tubig. Itong part na to, tingin ko dahil ito doon sa rekado na nilagay natin, nawala na naman yung init. So titingnan natin itong niluto natin o kung talagang tagumpay na naluto nga. Kumukulo pa ha. Di, joke lang. Mukhang luto ha. Ito yung niluto natin guys, no? Ilagay natin dito sa maliit na plato. Okay, mukhang naluto talaga ah. So may kunti pang basa dun, ibig sabihin hindi talaga lutong luto, no? Dapat kasi may makikita tayong basa, no? Pero siguro mas maganda kung tikman natin to kung anong lasa. Okay, so subukan natin tikman yung niluto nating itlog sa araw. Wala na naman yung araw. Paano kaya yung itlog na niluto natin dun sa taas? Tikman ko na to. Malat-alat. Lasang magic sarap po. And lasang itlog talaga siya. So yun, na-perform naman natin ng maayos yung isang naisip ko na pwedeng gamitin, no, para sa pagluluto, yung magnifying effect, no, para makaluto ka ng kung halimbawa gusto mong magluto nga na itlog, pero make sure na malaki yung gagamitin mo magnifier. Pero yung ibinilad natin doon sa bubong, ang gagawin natin, since maulap nga ngayon, kung mapapansin ninyo, wala na namang init, puro ulap kasi. Ang gagawin na lang natin, i-continue natin bukas. So ibig sabihin separated na video yun. Ang gagawin ko, ibibilad pa rin natin hanggang bukas na hapon yun para makuha natin yung pinakamagandang resulta, no? Kasi nakita natin na pumapasok halos ng 60 Celsius kung maganda yung sikat ng araw, kung tapat na tapat, no? And for now, siguro tatapusin ko muna itong video na to dito, and to be continue na lang siya bukas. Maraming salamat sa panonood guys, and yun, ito po muli si Daddy Bean. Ingat kayo, bye. Oof!